Namataang Chinese vessels sa West Philippine Sea ngayong buwan ng Disyembre. Ating pag-usapan kasama si Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Admiral Roy, magandang tanghali po sa inyo. Yes, magandang tanghali, Weng, tsaka Yusek Aboy. Good afternoon. Sa mga taga-subaybay ninyo, magandang hapon sa ating lahat. Admiral, nung unang linggo ng Disyembre, nakapagtala kayo ng hindi bababa sa 20 Chinese vessels sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Ano ang pinaka-critical na obserbasyon ng Philippine Navy sa galaw at posisyon ng mga barkong ito? Alam mo, Yusek Aboy, we look at this from a comprehensive perspective. Ibig sabihin, matagalan at malawakan. Ang illegal presence nila has been there for quite some time now. And every now and then, may ginagawang coercive and aggressive actions na ito ang delikado. Lalo na pag ginagawa laban sa ating mga fisher folks, kamakailan lamang sa BFAR na aircraft, minsan BFAR na barko, at sa Philippine Coast Guard. Bibihira naman ginagawa sa Philippine Navy yan. So, ang delikado sa kanila is, this could lead to anything, any untoward incident. Yung illegal presence nila, yung coercive and aggressive actions. For the first week of December, 20, monitor natin na Coast Guard and PLA Navy ships sa iba't ibang features natin. Sir, sa Panatag Shoal, may 5 umanong Chinese Coast Guard vessels at 2 People's Liberation Army Navy warships. Ano yung particular na aksyon o galaw ng mga barkong ito na ikinabahala o patuloy na minomonitor ninyo? Ito naman, pag nasa Baho de Masinloc o sa Panatag, Weng, generally sila ay lumalayag na mabagal lang para lang hindi sila apektado ng alon. There are times na yung Coast Guard nila didikit sa challenge ng ating Philippine Coast Guard. Sa hanay naman ng Philippine Navy, ng AFP, we monitor, we record, we submit the report sa ating higher headquarters to include the Department of Foreign Affairs. There are times na mayroon tayong mga fisher folks na tinataboy nila, but yung ating presensya naman ay tumutulong na iniiwasan nila na makuha sa na video na tinataboy nila o ginagawa ng coercive and aggressive actions ang ating mga fisher folks. So, Admiral, from Panatag Shoals, punta tayo sa Ayungin Shoals. Ilan yung namataan nyo na Philippine Liberation Army Navy warships at Chinese vessels dito sa Ayungin Shoals? At may napansin ba kayo na kakaiba at pagbabago sa mga tactic lang ginagamit nila? Yes, Yusek Aboy, sa Ayungin Shoal naman na kung saan nandun yung ating BRP Sierra Madre, may namataan tayo na isang PLA Navy at 6 na Chinese Coast Guard. Ito naman ay nasa labas ng shoal sapagkat hindi man sila nakakapasok dahil medyo mababaw na ang loob na shoal. Hindi man tayo na babahala rito, naabala sapagkat yung presensya nila, alam natin na ito ay malapit sa Mischief Reef na kung tawagin ay safe harbor nila o base nila. So pag lumabas ng Mischief Reef, lumalapit na yan sa Ayungin Shoal. Ganun pa man, minomonitor natin, we report, we keep track of their movements. Sir, sa Escoda Shoal naman at maging sa Pag-asa Island, may militar daw at Coast Guard presence din mula sa China. Paano ito nakakaapekto sa daily operations at seguridad ng mga Pilipinong nakadeploy sa mga lugar na yon? Yung kanilang presensya, hindi naman ito ang nagdidictate o nagdidirect ng ating daily operation sapagkat ang ating Western Command and Northern Luzon Command have their own respective patrol plans. This is by sea and by air. Hindi lamang Navy or AFP, Air Force, but this includes the other government agencies like Coast Guard, BFAR, meron pa nga tayong Maritime Police sa Pag-asa. So yung ating patrol plans are being executed by Northern Luzon Command and Western Command. Yung presence naman nila does not dictate how we do our patrols. Admiral, nitong weekend, tama ba to? 101 Chinese maritime militia vessels ang namataan. Dami naman ito. Ano ang mga assessment ng Philippine Navy kung bakit ganito karami itong mga to at bakit lumobo yung bilang nila sa panahong ito, Admiral? Yeah, Yusek Aboy, itong mga namataan ng BFAR and ng Coast Guard over the weekend ay may mga maritime militia. These are fishermen, these are fishing boats
na ika nga doble kara. Pag hindi fishing season, ito ay ginagamit ng PLA Navy at ng Coast Guard sapagkat ito ay under ng Chinese Military Commission. Kumbaga, ito ang kafgu sa dagat. Ito ay force multiplier nila. Hindi ito lumalayag, ito ay nakaangkla lang na tabi-tabi. In Navy parlance, we call them, they are nested. In a nest sila. Tabi-tabi na nakaangkla just to show that they are occupying a particular spot within our EEZ. Yung na-report na 101, this is well within the range sapagkat they have around 350 different maritime militia vessels all over the West Philippine Sea. Ito ay nakapasok, nakaangkla, nakatago, nasa loob ng mga naval bases nila like Johnson, Subi, Mischief. It just so happened ang namataan ng coast ay nasa labas ng mga bases nila, especially Subi Reef na malapit sa Pag-asa. So yung 101 is part of the total strength of roughly 350 maritime militia vessels all over the West Philippine Sea. So sir, sa mga na-monitor ninyo ngayong December, masasabi ba nating normal lang ito? Ano yung implikasyon nito sa ating maritime security at sa freedom of navigation ng bansa? Ano naman tayo? Yung overall portion of the AFP is that we conduct our patrols, not only us, but also in partnership with other nations that support our stand in the West Philippine Sea. Hindi naman natin sinasabi na totally peaceful sapagkat hanggat andyan yung illegal presence ng PLA Navy, Coast Guard at Maritime Militia, eh talagang kailangan alerto tayo, huwag tayo magpababa ng ating guard. We will keep patrolling our seas, we will keep ensuring yung guidance ng ating Commander-in-Chief na not 1 square inch ang mawawala sa atin. It's a great challenge, but I would like to say, Weng and Aboy, that your Philippine Navy, your AFP, is up to the challenge. Admiral, linawin ko lang, 350 versus ilan ng sea assets natin dito sa dalawang shoals na to na nagbabantay? Ano naman tayo dyan, Yusek Aboy, we do not count by the numbers. We look at capabilities. And kung sa numbers and capabilities, ito namang PLA is a superpower. Malaki sila, maliit tayo. But ang nagpapalakas sa loob natin, number 1, yung suporta ng taong bayan. Number 2, yung suporta ng ating gobyerno. Number 3, we are convinced of the legitimacy of our stand, of our fight. We are backed up by domestic law. We are backed up by international law. So, sanay naman ang Pilipino na against all odds tayo ay nagpapatuloy. And we take this challenge wholeheartedly, and I believe that your AFP is up to the challenge. We are receiving little by little, dumating na yung ating mga modernization platforms. Hindi lamang yung Navy, but pati yung Air Force and yung Army. So, we are here to ensure that we will remain free and that our territory will remain intact. Ako Admiral, dahil sa statement mo niyan, kaya nga sa Pinoy pa rin ako, sa tropa pa rin natin tayo. Naniniwala tayong kakayanin ho natin to. Pero kung sakali, Admiral, na mag-mass up itong mga to at biglang maging aggressive at tumodo yung incursion sa ating territories, ano po ba ang immediate response ng ating Philippine Navy? At saka may standard protocol ba tayo pag halimbawa mangyari to? Yes, Yusek Aboy, we do not wait for developments to happen. We have a proactive approach. Hindi lamang tayo, kung mapansin ninyo, yung ating Department of Defense has been very strong in defense diplomacy. Maraming tayong mga SOFAs, VFAs with other countries. Nag-up tayo, nag-escalate tayo ng ating defense relationship with them. That will include Australia, New Zealand, South Korea, Japan, even the European powers. Anong ibig sabihin nito? Hindi tayo nag-iisa. We are not alone. Number 2, we have a very good information sharing mechanism. Yung alam natin, we share with them. Yung alam nila, they share with us. So we do not wait for things to happen. As much as possible, we would like to be proactive dito, Aboy. So sir, ano naman po yung hakbang ng Philippine Navy para maiwasan yung tensyon habang pinananatili yung ating karapatan sa loob ng ating exclusive economic zone? Very good question, Weng, Asik Weng. Yeah. Number 1, yung tension, andyan na yan. But I would like to say sa ating mga kababayan,
na hindi tayo ang may gawa ng tensyon. Ito ay gawa ng PLA. Ang ginagawa natin, pinapanindigan natin ang sa atin. We are here to secure and to protect what is rightfully and legally ours. Ang problema, yung kabilang side, ang nanggugulo. So tayo naman, we will not back down. Bakit? Tayo ang nasa tama. Ito ay atin, lugar natin ito. So pinapanindigan lamang natin ang sa atin. The tension is there, but we are not the ones creating the tension. At kung makita nyo on a regional level, ginagawa din niya ng PLA sa ibang bansa sa region na ito against Australia, New Zealand, Japan, South Korea, Taiwan, Vietnam. So hindi lang tayo ang ginaganon ng PLA. Admiral Roy, mula ko siguro sa amin ni si Kweng sa buo ng PTB4 ng Bagong Pilipinas ngayon. Saludo ho kami sa inyo at sa lahat ho ng bumubuo ng Philippine Navy, ng ating AFP. At maraming salamat ho sa inyong serbisyo at oras at sa lahat ho ng nagdi-defense sa ating mga Philippine territories. Yusek Aboy, walang anuman. Maraming salamat din sa appreciation nyo, si Kweng. And mula sa inyong kasundaluhan ng Armed Forces, yung inyong AFP will remain on station kahit nasabihin natin na Christmas season ngayon, tayo ay nasa mga malalayong outpost pa rin. We will remain loyal to the Constitution, to the constitutional processes, to the duly elected civil authorities. We will secure and protect the chain of command as we perform our mandate of securing the territory of this country.